Lumipas ang ilang araw at parang walang nangyayari sa baryo na yon. Tila ba tikom ang bibig ng lahat sa mga nangyari at tanging si Arturo lamang ang nakakaalala sa lahat ng mga labanan sa lugar na yon. Kahit ang pagdalaw ng mga rebelde ay parang hangin lang na hindi napansin ng mga tao doon. Para silang mga tupa na walang kalaban-labang kinukuhanan lamang ng balahibo sa tuwing dumadalaw ang kanilang mga amo. Pagkatapos ay babalik na lang ulit kung kailan nila gustuhin o kung kailan sila maaaring anihin ulit. Ngunit kahit ganoon, iniisip pa rin ni Arturo na gusto talaga niyang mabago ang lugar na yon. Gusto niyang ipagpatuloy ang nasimulan ni Kuyang. Gusto niyang matutunan ang paggamit ng kanyang mutya. Kinahapunan, habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, nilapitan siya ng isa niyang tauhan. Isa sa mga tao sa kanilang tanggapan, si Ruel. "Good morning, Sir Arturo. Pwede ko po ba kayong maistorbo?" tanong ni Ruel habang nakayuko ito at hindi makaharap ng mabuti kay Arturo. "Oo naman. Salamat naman at may kumausap din sa akin sa opisinang ito." "Anong may tutulong ko, pre?" nakangiting sagot ni Arturo. Tinawag niya itong pre dahil parang magkaidaran lamang daw naman silang dalawa. Ano po kasi sir may sakit ho ang anak ko. Ilang araw na ho siyang umuubo Kailangan ko na ho talaga siyang madala sa ospital," wika ni Ruel. Natahimik na lang noon si Arturo. Napatingin na lamang siya sa mapa na kanyang ginagawa na nasa kanyang lamesa. Alam niyang imposibleng makatawid sa ilog na yon dahil wala namang may bangka sa mga tao doon sa lugar nila. Dagdag pa doon na hindi na muling nagawa ang tulay na nagdudugtong sa sitio at sa sentro ng probinsya. Ipinaliwanag ito ni Arturo kay Ruel. Ngunit kahit ganoon daw, ay nakiusap pa rin itong si Ruel dahil sa pakiramdam daw nito ay tanging si Arturo lamang ang makakasagip sa kanyang anak. "Pakiusap naman po, sir. Alam ko pong magkaibigan kayo ni Kuyang. Ayoko pa pong mamatay ang anak ko. Tulungan niyo naman po kami." Pabulong na pagmamakaawa ni Ruel. Doon na nagsimulang maalarma si Arturo dahil kani-kanina lamang ay magkausap pa naman sila ng maayos. Pero ngayon ay parabang ingat na si Ruel sa mga sinasabi niya. Nagkunwaring lumabas si Arturo sa opisina at akmang iinom ng tubig. Sa labas, doon niya nakita ang ilang mga magsasaka na nakatingin sa kanilang opisina mula sa kalayuan. Kahit ang ilang mga tindera ng kakanin sa gilid ng plaza ay nakatingin din sa kanila. Nakaramdam ng kilabot noon si Arturo. Hapon pa lamang noon, ngunit parang pakiramdam niya ay nakatayo na siya sa isang madilim na lugar sa kalaliman ng gabi. Subalit tinatagan niya ang kanyang loob. Muli siyang bumalik sa loob ng opisina. Tinapik-tapik niya sa likod si Ruel. "Huwag ka mag-alala, pre. Mag-early out ka na ngayon, tapos pumunta ka sa bahay ko, doon sa lumang presinto. Dalhin mo doon ang anak mo para makita ko ang kalagayan niya," wika ni Arturo. Gumaan naman ang loob noon ni Ruel. Bahagyang nagliwanag ang mukha nito sa sinabi ni Arturo. Dali-dali na itong lumabas ng opisina, pabalik sa kanilang tahanan. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, ay lumabas na rin ng opisina si Arturo. Mabilis itong sumakay ng kanyang bisikleta patungo sa kanyang bahay, doon nga sa dating presinto. Subalit laking gulat niya noong pagdating niya sa kanyang bahay ay wala doon si Ruel. Hinanap-hanap niya pa ito upang makasiguro kung wala ba talaga doon si Ruel. Pero kahit ilang beses niyang libutin ang paligid ng kanyang bahay, ay wala talaga doon ang inaasahan niyang bisita. Maya-maya pa ay may dumating namang ibang bisita sa kanyang tahanan. Si Maria. "Oh, mukhang may hinihintay ka," wika nito sa kanya. Opo, meron po madam. Pero parang hindi naman siya pupunta
Kayo po, maggagabi na po ah. Dapat umuwi na kayo bago lumubog ang araw. Medyo delikado na po kasi. Sagot naman ni Arturo. Hayaan mo lang, napadaan lang naman ako. Gusto lang kitang makita kung okay ka. Malambing na sabi ng babae, sabay hawak sa braso ni Arturo. Okay lang naman po ako. Pasensya na ha. Kasi hindi ako sanay na hinahawakan eh. Paliwanag naman ni Arturo dahil iniwasan niya ang paghawak sa kanya ni Maria. Ganun ba? Naiintindihan ko. Dapat talaga mag-ingat ka rito. Dahil ang bawat hawak ay maaaring magbigay ng mabilis na kamatayan. Lalo na sa inyong may mga mutya. Dapat nag-iingat kayo sa paghawak sa ibang tao. Baka kasi, imbis na mapagaling nyo sila, baka masaktan nyo pa. Sabi nito kay Arturo, sabay paalam na rin ng babae. Subalit bago ito tuluyang umalis, ay nagbilin pa ito sa kanya. Kung ako sa'yo, pasyalan mo na lang ang bisita mo. Baka kasi, yun na ang huli niyong pagkikita. Nakakita ng ganoon. Kinabahan si Arturo sa sinabi ni Maria. Kaya agad-agad siyang nagpalit ng damit at nagsuot na lang ng sando at jacket. Nagpalit din siya ng jogging pants. Hindi niya na pinansin si Maria dahil alam niyang may kakaiba sa babaeng iyon. Kagaya ng mga unang sinabi, ay napakadelikadong bumiyahe ng gabi sa sitio na yon. Pero kalmado lamang ito na mag-isang naglalakad papunta sa bahay ni Arturo. Bagay na talaga namang nakapagpapaisip kay Arturo. Hindi alam ni Arturo kung saan nakatira si Ruel. Kaya naman minabuti muna niya na pumunta muna sa kanilang opisina upang i-check kung saan ito nakatira. Mabilis siyang nagbike patungo sa opisina nila. Palubog na ang araw noon at tanging mga ilaw na lamang ng mga bahay na mga patapos na sa paghahapunan ang nagbibigay liwanag sa kanyang daan. Pagdating ay mabilis na pumasok si Arturo sa opisina. Hinanap niya ang address ni Ruel sa biodata nito at saka tinignan ang mapa ng lugar kung saan ito pwedeng dumaan papunta sa lugar nila Ruel. Malapit lang pala ito sa mismong sentro ng sitio nila. Matapos makasigurado at makita kung saan siya pwedeng dumaan na kalsada, ay mabilis na siyang lumabas ng opisina. Paglabas niya ay agad niyang sinakyan ang kanyang bisikleta. Papaalis na sana siya noon, ngunit may isang boses na nagpahinto sa kanya. Huwag mo nang tulungan ang batang yon. Dadami lamang ang angkan na magagalit sa iyo. Wika ng isang matandang babae na nakayako sa gilid ng pintuan ng opisina. Maliit lang ang matandang babae na iyon. Nagulat si Arturo. Hindi niya namalaya na may tao pala doon sa pintuan dahil wala naman ito doon nung pumasok siya sa opisina. Po, ano pong sinasabi niyo, Manang? Paano pong wag nang tulungan ng bata? Subalit hindi na sumagot ang matandang babae. Tumalikod na lamang ito kay Arturo at mabilis nang naglakad patungo sa likod ng opisina kung saan naroon ang isang malawak na damuhan. Sinundan ni Arturo ang matanda para sana tanungin pa ulit ito. Subalit pagsilip niya ay nawala na lamang na parang bula ang matanda sa isang malawak na damuhan. Doon na binalot ng kaba ang dibdib ni Arturo. Mabilis nitong sinakyan ang kanyang bisikleta at humarurot na papunta sa bahay nila Ruel. Malayo pa lamang siya sa bahay ay napahinto na lamang siya sa gilid ng kalsada. Nagtago siya sa isang malaking puno ng sampalok. Alam niya na kaagad kung saan ang bahay ni Ruel kahit hindi niya pa ito tuluyang nalalapitan. Dahil kitang-kita ni Arturo ang tatlong malalaking anino na nasa itaas ng bahay nila. Dagdag pa doon ang iba pang mga anino na nakapatong sa katabing bahay nito. Dinig na dinig din ni Arturo noon ang tunog ng tik-tik na parabang binubulong lamang sa paligid ang huni nito. Ramdam at rinig ni Arturo ang mga panalangin ng mga tao sa loob ng bahay na yon. Lalong-lalo na ang mga panaghoy ni Ruel
dahil alam niyang sa bawat oras na lumilipas ay mas lalong lumalala ang sakit ng kanyang anak na lalaki. Inuwanan niya muna doon ang kanyang bisikleta sa gilid ng kalsada. Saka dahan-dahang lumakad papalapit sa mga bahay na yon. Maingat na maingat si Arturo. Hindi niya alam kung papaanong haharapin ang mga yon, lalo na't alam niyang kagagamit lamang niya ng kanyang mutya. Gusto niya sanang pagpahingahin muna ito. Dahan-dahan ay maingat na dumikit si Arturo sa mga pader at sa mga puno sa paligid. Hanggang sa marating na nga niya ang bahay kung saan nakikita niya ang mga anino sa taas nito. Kumuha ng bato noon si Arturo at sa kanya ihinagis sa kabilang bahagi ng kalsada. Nagtinginan doon ang mga anino at ang iba naman ay bumaba pa sa bahay para makita kung ano ang bagay na bumagsak sa lupa. Mabilis na gumapang si Arturo papasok sa kanal sa gilid ng kalsada. Nakita niya kasing papasok din ito sa bakuran nila Ruel, kaya doon ito nagsumiksik para makapasok sa bakuran. Pagpasok nito ay agad-agad namang pumasok ito sa ilalim ng bahay nila Ruel. Mula sa ilalim ay kitang-kita na ni Arturo si Ruel, pati na ang asawa nito na panay na ang iyak dahil na nga sa lumalalang ubo ng kanilang anak. Panay iyak na lamang din noon si Ruel at panay ang hingi ng tawad dahil sa hindi nito nagawang pagalingin o protektahan man lang ang kanilang anak mula sa mga nilalang na nag-aabang sa kanila sa labas. Ruel, anong gagawin natin? Nag-aalalang sabi ng asawa ni Ruel habang yakap-yakap ang nanghihina nilang anak. Habang si Ruel naman ay hawak-hawak lamang ang kanyang itak at nakikiramdam lamang sa paligid. Hindi ko alam, mahal. Hindi ko alam. Diyos ko po. Hindi ko akalaing aabangan nila tayo. Kahit na tirik pa ang araw at wala pang 6:00 ng hapon. Hindi ko na alam. Pakiusap. Huwag kang maingay. Nasa labas lang sila. Pagsusumamo ni Ruel dahil ramdam na nila ang init sa paligid. Indikasyon na may mga aswang nang umaaligid. Maya-maya pa, naramdaman na din ni Ruel na tila ba may naglalakad sa itaas ng kanilang bubungan. Paikot-ikot lamang ito na tila ba naghahanap lamang ng mahinang parte ng bubungan na pwedeng daanan. Lalong naging tensyonado ang paligid. Napatingin na lamang ang mag-asawa sa bubungan at inaabangan kung anumang nilalang ang maaaring lumabas doon. Hanggang sa namatay na lamang ang ilaw ng lampara sa loob ng bahay nila. Nagsisigaw ang mag-asawa. Dinig na dinig ng mga kapitbahay ang mga sigawan ng mga ito at ang sunod-sunod na pagtaga ni Ruel ng itak. Dinig na dinig nila ang tunog ng itak na tumatama sa laman na tila ba may tinataga o may kinakatay na baboy sa loob ng bahay nila Ruel. Maya-maya pa ay narinig na lamang ng mga kapitbahay ang mag-asawa na tumatakbo na sa kalsada, buhat-buhat ang kanilang anak. Panay ang iyak ng mga ito habang tumatakbong papalayo sa kanilang bahay. Doon na nila nakita si Arturo na hawak-hawak pa ang kamay ng isang tao na balot ng maitim na balahibo. Balot na balot din ng dugo ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon ay nakakita ang mga taga-sityo ng isang taong lumalaban sa aswang. Itinapon ni Arturo ang braso ng aswang at saka tumakbo para habulin ang pamilya ni Ruel. Subalit bago pa man siya makalayo, ay napatingin na si Arturo sa kapitbahay nila. Alam niyang nakasilip ang mga iyon sa kanilang mga bintana. Subalit takot lamang ang mga ito na makialam dahil sa takot na baka sila ang mabalikan ng mga aswang na iyon. Habang naglalakad, ay damang-dama ni Arturo ang presensya ng iba pang mga aswang na kasama ng aswang na kanyang napatay. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay hindi siya inaatake ng mga ito. Habang naglalakad patungo sa mag-asawang tumatakbo papalayo,
ay nakita na naman ni Arturo ang babaeng matanda na kumausap sa kanya kanina. Humarang ito sa kanyang daraanan pagkatapos ay nagwika. "Bakit ba ang hilig mong makialam?" Galit na pag-angil ng matanda. "Po, tumabi po kayo manang. Hindi ho kayo ang kaaway ko," wika ni Arturo. "Ginugulo mo ang kinagawian na sa lugar na ito. Sino ka ba? Sino ka para gambalain ang katahimikan ng pamumuhay namin dito?" Galit na wika ng matanda. Hindi na nagsalita si Arturo noon at agad-agad ay tinaga na lang niya ang matanda. Subalit laking gulat niya noong mawala ang matanda sa kanyang harapan at naiwan na lamang ang damit nito sa kanyang harap. Nagmadali na lamang si Arturo para sundan ang mag-asawa. Ang usapan kasi nila ay magkikita-kita sila sa opisina dahil mas malapit ito kaysa sa bahay ni Arturo. Binilinan ni Arturo ang mag-asawa na wag magbubukas ng ilaw doon sa opisina. Hayaan na lamang nila na madilim doon upang hindi sila makita ng mga aswang. Ang mahalaga ay alam niya ang amoy ng mag-asawa. Subalit pagdating sa opisina ni Arturo ay wala na naman siyang naabutan doong mga tao. Lumabas agad ito sa kalsada at nagpatuloy sa pagtingin sa paligid. Doon ay nakita niya ang napakaraming taong mga nakahubot-hubad at naglalakad papunta sa kanya. Balot na balot ng makakapal na balahibo ang mga ito. Pulang-pula ang mga mata at napakabaho ng amoy ng mga ito. Amoy na amoy yun ni Arturo kahit na nasa malayo pa ang mga ito. Agad-agad ay pumunta si Arturo sa likuran ng kanilang opisina, doon sa malawak na damuhan. Hinawakan niyang mabuti ang kanyang itak at dahan-dahang dumapa para hindi siya makita ng mga papalapit na kalaban. Dahan-dahang umatras ito papalayo sa opisina habang nakatingin pa rin sa direksyon ng mga nilalang na papalapit sa kanya. Maya-maya pa ay parang may nabangga si Arturo. Si Laruel. Naroon pala ito't nakatago rin sa damuhan kasama ang kanyang mag-anak. Sir, nandito kami, sir. Sir, salamat. Kung hindi ka dumating baka kung ano nang nangyari sa amin," wika ni Ruel. "Huwag muna kayong mag-ingay. Papalapit sila sa atin." Pagpapatahimik muna ni Arturo sa kanila dahil paulit-ulit itong nagpapasalamat sa kanya. Baka makita pa sila ng mga aswang na papalapit sa kanila. Ang ginawa ni Arturo ay lumuhod na lamang siya at sinabihan ang pamilya ni Ruel na wag lalayo sa kanyang tabi. Noong mga panahon na yon ay hindi na makita ni Arturo kung saan ang mga kalaban niya dahil sa sobrang dilim na at dahil mataas na rin ang damo sa pwesto nila. Ginamit na lamang ni Arturo ang kanyang pang-amoy at nakiramdam kung may malapit ng aswang sa paligid. Maya-maya lamang ay nakita na nga nila Arturo ang grupo ng mga hubot-hubad na mga aswang na dumadaan sa paligid nila at siguradong hinahanap sila ng mga ito. Panay lamang ang singhot at pag-angil ng mga ito. Subalit sa hindi malamang dahilan ay hindi nila makita sila Arturo. Doon na napaisip si Arturo na maliban sa malakas na pangangatawan at malakas na pagdama at mang-amoy, marahil daw ay may kakayahan din ang kanyang mutya na itago siya lalo na kung nasa madilim o nasa damuhang lugar. Bagay na tinatawag ng mga manggagamot o albularyo ngayon na sabulag. Ang pangbulag ay maaaring dasal o abilidad o gamit na maaaring gamitin ng isang tao na may alam sa mga espiritual na bagay upang kahit papaano ay hindi ito makita o maramdaman ng ibang nilalang o ibang tao. Madalas ginagamit din ito ng mga aswang upang hindi sila makita.
Ngunit kung malakas din ang kakayahang taglay ng isang manggagamot, ay makikita pa rin siya nito kahit na may malakas pa itong pambulag. Patuloy lamang sa pag-ikot sa paligid ang mga aswang. Ngunit talagang kahit anong lakad at pag-ikot nila sa damuhan, ay hindi talaga nila makita doon sila Arturo. Nag-uusap na lamang noon ang mga mata nila Arturo at Ruel. Para bang sinasabi ni Arturo na wag silang gagawa ng kahit na anong ingay at kahit kaunting paggalaw upang hindi sila makita ng mga ito. Bagay na sinabi ni Arturo, ngunit siya rin pala ang unang-unang lalabag. Dahil maya-maya pa, sa kanyang kanan, ay kitang-kita niya ang hubot-hubad na matandang babae na kumakausap sa kanya. Galit na galit ito at nag-aangil pa. Pulang-pula ang mga mata ng matanda at alam niyang hinahanap siya nito. Walang pagdadalawang isip na tinaga ni Arturo ang leeg ng matanda. Tumilapon ang ulo nito sa ere. Parang isang tunay na banakon ang pag-atake na yon sa kanyang biktima na naghihintay lamang sa tamang pagkakataon upang atakihin ito. Agad-agad na kinuha ni Arturo ang ulo ng matandang aswang, saka tumakbo palabas ng mga damuhan. Naghihiyaw ito na parabang inaasar pa ang mga aswang. Alam nila Ruel na nakita na sila ng mga aswang dahil noong tumakbo palayo si Arturo ay nakita na din siya ng mga ito. Subalit imbis na kunin ng anak ng mag-asawa ay mabilis nilang hinabol si Arturo para bawiin ang ulo ng kanilang pinuno. Mabilis na pumasok noon si Arturo sa isang bakuran. Sinipa niya ang pintuan ng isang kubo na walang kahirap-hirap. Doon nakita niya ang isang pamilya na nagdadasal din. Hawak-hawak ang kanilang mga rosaryo. Gulat na gulat ang mga ito sa biglaang pagpasok sa bahay ni Arturo. Nakiusap naman ang padre de pamilya ng bahay na kung maaari ay lumabas na lamang siya doon sa kanilang bahay dahil ayaw nilang madamay sa gulo. Bagay na hindi naman sinagot ni Arturo dahil nakasunod agad sa kanya ang dalawang aswang. Sinugod niya agad ang dalawa na iyon at pinagsasaksak ng kanyang itak. Dinikdik niya ang dalawang aswang sa pader at saka pinagsasaksak ito ng paulit-ulit sa tiyan. Noong nawalan na ng buhay ang mga aswang sa unahan niya, ay ibinagsak niya agad ito sa lapag ng bahay. Saka 2 beses na pinagtataga sa leeg ang natitirang aswang. Nagsisigaw ang babae sa loob ng bahay dahil sa kanyang sobrang takot na naramdaman at dahil na rin sa pagsirit ng dugo sa buong kapaligiran. Isa-isa pang pumasok sa loob ng bahay na iyon ang iba pang mga aswang. Ngunit wala na din silang nagawa. Tila ba mga bulag sila sa dilim at hindi nila nakikita si Arturo. Sa isang pagtaga ulit sa leeg, sa dibdib o sa ulo, ay nagbagsakan ang mga katawan nila sa sahig. Nag-alangan na noon ang iba pang mga aswang na pumasok sa loob ng kubo dahil sa sunod-sunod na pagbagsak ng kanilang mga kasama. Si Arturo naman ay sinamantala ang pagkakataon na yon upang tumalon sa bintana sa likuran ng bahay. Ihinagis niya ang ulo ng matandang babae sa gitna ng kalsada dahilan para magpuntahan dito ang mga umahabol sa kanyang aswang. Subalit isa lamang pala itong patibong dahil sa pagyuko ng mga aswang na yon na mga nagsisiiyakan pa sa pagkamatay ng kanilang leader ay isa-isa itong pinagtataga ni Arturo na nasa likuran lamang naman pala nila. Nagtakbuhan na lamang ang iba pang mga aswang na humahabol kay Arturo. Hindi na nila ito inatake pa dahil sa gulat nila sa kakaibang kakayahan ng mutya nito. Dahil nga tila ba hindi nila ito nakikita sa dilim. Lahat sila ay walang kalaban-labang pinagtatataga lamang nito na parabang tumataga lamang ng tubo. Noong gabi na yon ay nasa 15 aswang ang pinagpapaslang ni Arturo. Hindi pa kasama doon ang mga aswang na nasugatan niya o ang mga nabuhay sa kanyang pagtaga.
Kinabukasan ay isa-isang kinuha na lamang ng mga kamag-anak nila ang mga patay na nilang mga kamag-anak. Inilagay na lamang nila ang mga tao sa gitna ng plaza tulad ng dati. Parang normal na lamang sa kanila ang ganoong katinding pangyayari. Matapos nilang ilagay sa plaza ang mga katawan, ay isa-isa na itong kinukuha ng mga kamag-anak nila. Habang tuloy-tuloy lamang ang natural na takbo ng buhay ng mga tao doon sa sitio na yon. Subalit kahit sa gitna ng mga panaghoy ay may mga bulong at angil na iisa lamang ang sinasabi. Nasaan si Arturo? Magbabayad siya.